For today's video nga guys, magfe-feeling vlogger na naman tayo. Kaya eto, kahit trik na trik ang araw, maghahagilip tayo ng malalantakan dito dahil talagang naghahanap ako ng maasim. Meron nga kaming puno ng santol dito sa likod bahay at samahan nyo kung i-check kung may bunga pa dahil ilang araw na rin akong hindi nakakakain ito kaya ngayon namimiss ko na. Ito nga, malayo pa lang ako, napapansin ko na parang wala nang ang bunga. Oh no, wala na nga talagang bunga, bigo ang lola nyo. Pero samahan nyo ako, maghanap tayo ng iba pang mga punong kahoy dito na pwedeng mapanguha. Pasensya na nga pala kayo kung magulo yung camera ko kasi hindi pa naman ako talaga sanay mag-vlog. Practice lang to. Pero panuurin nyo ha, tapusin nyo please. Meron nga rin mga bunga ng mangga dito, kaya lang kung makikita nyo wala na rin mga bunga dahil ilang araw na rin buhat nung naubos yung bunga niya. Naubos kasi sa pag-ulan-ulan at paglakas ng hangin nung may bagyo. Ito nga, pinapaikot-ikot ko yung mata ko dito dahil naghahanap talaga ako ng mga puno dito na maaaring may bunga na pwede kong mapanguha dahil talaga naghahanap ako ng maasim ilang araw na. At ito nga, nakita ko meron nga pala kami mga puno ng kamis dito kaya titingnan ko nga kung may bunga, pero malayo pa nga lang ako parang wala ng bunga, pero buti pinakatitigan ko at may nakita nga akong isang piraso dito. Nilapitan ko na nga at nakita kong magulang na kaya siguradong kay asim na, pero kinuha ko na rin dahil sayang mabubulok lang yan sa puno. Ito nga, maghahanap pa tayo dito ng iba, baka meron pang ibang nasa litat. Ito, meron pa nga akong mga nakitang ibang mga bunga pa dito, kaya nga lang kung makikita nyo magugulang na rin, kaya pagka-asim na yan, pwede talagang panlahog talaga sa mga ulam. Pero dahil nga nanghihinayang ako, kinuha ko na rin kasi mabubulok lang yan, malalaglag lang sa lupa, uod lang ang makikinabang. Ito nga, pauwi na nga ako at naku po, kaswerte nga talaga at tinumot, nakagat pa nga tayo ng langgam, kasakit. Eto nga, tatawagin ko na rin yung mga aso ko dito na nagsisamahan nga sa akin dito. Ayaw akong iwanang mag-isa. Biwan at Bito nga pala yan at kambal sila kaya sila magkamuka. At tingnan nyo naman yung mga bibi ka. Sarap ng pagkakalilim, nakakainggit. Dito nga napagpasyahan ko na nga umuwi kasi nga gusto ko na lantakan tong kamyas kahit na hindi ako masyadong mahilig sa kamyas dahil acidic nga tayo at napaka-asim talaga nito. Pero i-flex muna natin dahil sayang din yan. Sa paglalakad ko nga dito, kaswerte, nakita ko nga pala dito yung puno ng bayabas dito rin sa likod bahay namin na bumaba yung sanga at napakarami talaga niyang bunga. Noong isang araw ko pa nga nakita to na maraming bunga kaya nga lang hindi ko maabot dahil pagkataas ng bunga. Pero eto nga at mababa na, inisa-isa ko na yan at pinagpipitas ko na yung mga pwedeng lantakan dyan, yung mga magugulang at hindi pa masyadong hinog. Kasi ito talaga yung gusto ko sa bayabas, yung manibalang lang, yung medyo matikas pa yung kanyang laman at balat pero yung kanyang loob o yung kanyang buto ay malambot-lambot na. Ito nga, kinuha ko kung ilan lang yung magkakasya sa kamay ko dahil nga etong matalinong bae na to, wala naman din plastic. Pero huwag kayong mag-alala dahil dito lang naman yan sa likod bahay kaya kahit kailan ko gustong balikan ay pwede kong bumalik at manguha pa at sa susunod na balik ko dito talaga magdadala na ako ng plastic. Tingnan nyo nga, marami pang bunga yan pero okay na nga itong napanguha ko kaya naman iuwi ko na ng malantakan na dahil talagang ngasim na ako, tululaway na. Tingnan nyo, trik na trik ang araw. Ay nako, talaga tong above na to, katigas ng ulo. Sabi na wag lalabas ng mainit, ay Diyos. Ito nga, at hinugasan ko na lang ng 2 beses itong aking mga bayabas bago ko kainin para naman siguradong malinis. At hindi ko na nga rin pala ito gagamitan ng toyo o asin dahil nga medyo mataas ang uric acid ng above na to kaya naman iwas muna tayo sa maalat.